Pumasok si Mika sa silid-aralan ng Barangay Daycare Center. Bit-bit ang isang plastic na lalagyan ng art materials at ang iisang payong na pinagkakasya nilang mag-iina tuwing umuulan. Sa likod niya naman, nakapila ang 5 bata. Mga 6 na taong gulang na at may kanya-kanyang bit-bit na bag. Isa-isa lang sa pagpasok ha. Huwag magtutulakan. Mahinahon niyang utos. Anika, ikaw na muna. Aniya sabay hinawakan sa balikat ang panganay na babae. Mahinhin itong pumasok at mahigpit na hawak ang teddy bear nito na kulay lila. Ayoko dito sa sulok, mama. May shadow po sa likod ng bookshelf. Lumapit agad si Mika rito at hinaplos ang likod nito. Wala yan, nak. Maaraw pa. Shadows lang yan kasi may araw sa bintana. Come on, let's sit by the window. O ayan oh, may drawing pa kay last week. Okay po. Bulong ng bata at umupo sa upuan nito. Hindi pa man ito nakakaupo nang bigla namang sumigaw si Alexis. Race tayo! Race tayo! Last one inside, baby turtle. Hindi ako baby turtle. Sigaw ni Allen at hinablot ang backpack ng kapatid. Ikaw yung mabagal eh. Hoy, singit ni Mika habang nakapamewang. Sinadyang lakihan ng boses. 2 linggo kayong walang sweets kapag may nabangga kayo dyan. Napahinto ang dalawa pero pasimpleng nagtutulakan pa rin habang papasok. Pasaway talaga kayo. Saad ni Mika. Ngunit napangiti rin habang pinagmamasdan ang likot ng kambal. Si Kuya Alicia po sinulatan yung pader ng crayon. Sumbong ni Avani, ang isa pang babae sa grupo. Hindi po ako yun, si Alexis yun. Protesta ni Alicia. Hawak ang crayon lang may takip pa. Ah, ganon. So yung crayon, marunong maglakad papunta sa wall. Tanong ni Mika habang nakataas ang kilay. Maybe? Sagot ni Alicia at nakangiting pilit. Accident lang po. Sigurado ka? Kasi parang hindi aksidente yung may dinrowing kang bola. Tinapik niya ang ulo nito. Mamaya buburahin natin yun ha? Opo. Sabay yuko ni Alicia. Pero hindi maalis ang pilyong ngiti nito. Okay, everyone sit down. We'll do shapes and colors today. Tumayo si Mika sa harap ng classboard. Get your coloring sheets. Let's start with the heart. Color red! Sabay-sabay na sigaw ng 3 lalaki. Color pink po! Singit ni Avani. White po, pag heartbreak. Saad ni Anika sabay niyakap ulit ang teddy bear. Napahinto si Mika at napangiti ng bahagya. Anak, sino nagturo sa inyan? Si Alicia po. Sagot nito at tinuro ang kapatid. O hindi ako yun. Si mama po yung may sinabi kagabi. Yung heartbreak is like a ghost. Hindi mo alam kung kailan ka susundan. Ganun yun eh. Napa-facepalm na lamang si Mika. Muling bumalik ang focus ng mga bata sa kanilang coloring sheets. Isa-isang lumapit si Mika sa bawat mesa para silipin ang ginagawa ng iba pang estudyante, habang binabantayan din ang kanya-kanyang anak. Kahit makulit at may kanya-kanyang problema at ugali, kabisado niya ang bawat hinga ng mga ito. Habang pinagmamasdan ng mga anak, may biglang kirot sa dibdib niya. 7 taon na siyang ganito. Maging guro sa umaga, ina sa buong araw, malayo sa Maynila, malayo sa kaguluhan, at lalong malayo sa lalaking hindi kailanman nalaman ng tungkol sa mga batang ito. Okay class? Malakas niyang tinig. Coloring time ends in 5 minutes. Biglang may sumigaw, si Alexis. Mama, wala akong red, ninakaw ni Allen. Hindi ko ninakaw, nauna lang ako. Share tayo, sigaw ni Avani. Si Anika naman kumapit ulit sa teddy bear. Mama,
What if po may multo nga talaga sa likod? Huminga ng malalim si Mika. Kung may multo man, malamang napagod na rin siya sa ingay niyo. At umalis na. Sige na, finish mo na yung hearts mo. Nasa kalagitnaan si Mika ng pag-aayos ng mga gamit ng mga bata. Nang tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito sinagot. Hello? Mika? Pamilyar ang boses nito. This is Yvette, your stepmother. Napasinghap siya. Matagal niya nang hindi naririnig ang pangalan na yon. Ilang taon na nang huli silang mag-usap. At ni minsan walang mensahe o balitang galing sa kanila. Ngayon bigla na lamang itong tumawag. Yes, bakit po? Your sister, Isabel, is getting married. Next month. Sa anak ni Mr. Laurel. Laurel Holdings? I'm sure you've heard them. Hindi agad nakasagot si Mika. Tiningnan niya ang mga batang nagsisigawan sa sulok. Habang si Anika mahigpit na yakap pa rin ng teddy bear. Okay. And we need you here. You're part of the family. We need complete support. Alam mo naman, image is everything. There will be media coverage, socials, and we're doing a full feature sa Modern Women magazine. Napakuyom ang palad ni Mika. I don't think You will come, Mika? We'll send a car. We'll handle the dress, makeup, and everything. Just be here next weekend. At ba't niyo ako kailangang isama? You didn't even care nung nawala ako nun. Hindi niyo nga alam kung nasan ako this past 7 years. Tumawa ng bahagya si Yvette. We knew? We just thought you needed space. But now you need to show support. Isa ka pa rin sa pamilya. Kahit di ka exactly lumaki kasama namin. Mika, don't make this hard. Just do this for your sister. You don't even have to talk much. Just smile. Wear the dress. Sit beside us during the ceremony. And post one nice family photo. That's all. And what if I say no? Then I guess the media will know na may kapatid si Isabel. Na single mother of 5. All with the same surname. But no known father. All over the internet. Not so classy, right? Napalunok si Mika. Sumisikip ang kanyang dibdib. You're bluffing. I'm not. And you know it. We cleaned up your name once. We can also let it out if needed. So tell me, Mika. See you next weekend. Matagal siyang hindi nakasagot. Hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang hapdi sa gilid ng mga mata niya. Pero hindi siya iiyak. Fine. But I'm not hiding who I am. I am not leaving my kids behind. Oh no, dear. You can't bring them. That's a non-nego. Then I'm not coming. We'll send a driver to pick you up. Saturday, 9 a.m. At bago pa siya makasagot, pinutol na ang linya. Sa grand ballroom ng isang kilalang hotel sa Maynila, ginanap ang engagement party ng kanyang half-sister na si Isabel. Sinalubong ng mga ilaw ng kamera at matatalim na tingin ang pagpasok niya. Suot ang isang simpleng navy blue na damit, pulidong makeup na ayaw niya naman pero pinagtiyagaan niya ng isuot ayon sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Naglakad siya papasok. Diretso ang kanyang tingin. Ang ilan sa mga bisita, nagbubulungan. Siya ba yung anak sa labas ng gobernador? Akala ko nasa probinsya siya. Ba't biglang lumitaw? Yung may 5 anak daw pero walang asawa. Narinig ni Mika ang lahat. Hindi niya ito pinansin. Hindi rin siya ngumiti. Tumayo siya sa gilid ng hall sapat para mapansin ng mga kailangang makakita sa kanya. Ilang sandali pa lumapit si Isabel. Elegante ito sa suot itong ivory gown, naka-full glam, at may hawak na wine glass. Well, what a surprise. Ani itong nakangiti, pero malamig ang mga mata. It wasn't my idea. Pero you still came. Ganyan ka naman, di ba?
Takot maiwan, kahit kailan palaging desperada. Funny, I was thinking the same thing about you. Napapangiting saad ni Mika. Nanlaki ang mga mata ni Isabel, pero agad ding binawi. Let's not make a scene, shall we? Sayang naman ang dress mo. Kung mapapansin ka lang dahil sa skandalo. Don't worry, hindi ko kailangan ng eksena para mapansin. Ikaw lang naman ang sanay magpanggap. Bahagyang lumapit si Isabel. Binaba ang boses para hindi sila marinig. Listen, Mika. You're here. Dahil pinilit ka. Alam nating pareho yan. Kaya wag mo ko subukang tapatan. Subukan? Bakit? Ikaw ba yung legal na anak dito? Muntik nang matapon ni Isabel ang hawak nitong alak. Excuse me? Akala mo siguro hindi ko alam. You talk like you're the princess of this family. Pero ako ang anak sa legal na asawa ng gobernador. Ikaw? Anak ng kabit. At hanggang ngayon, hindi pa rin kasalang ina mong kabit. Namutla si Isabel. How dare you? Sabihin mo mali ako. Sige, I'm listening. Hindi nakaimik si Isabel. Sa paligid nila, may ilang bisitang napapalingon pero tahimik pa rin ang lahat. Lumapit si Yvette, ang stepmother nila, na parang may naaamoy ng tensyon. Is there a problem here? Tumingin si Mika kay Yvette. Wala naman. Nagkukwentuhan lang kami ni Isabel tungkol sa kasaysayan ng pamilya. Huwag kang magdulot na iskandalo, Mika. Mariing bulong ni Yvette. Kung ayaw niyo magkaroon ng iskandalo, sana noon pa lang, inayos niyo na yung buhay na ginulo niyo. Lower your voice. I'm not the one hiding behind image, Yvette. At hindi ko iiwan ang mga anak ko para lang magkunwaring may pamilya akong maayos. Magsasalita pa sana si Yvette. Pero, nilingon ni Mika ang anak ng senador na kausap ng ama nila, malapit sa podium. May hawak itong microphone, tila naghahanda na sa speech. Malamig nang umiti si Mika. I'll stay for the picture. One photo. That's it. After that, I'm gone. Pumuwesto siya sa likod nila para sa family photo. Smile naman! Anang photographer. Wala sa usapan yun. Sagot ni Mika. Matapos ang ilang kuha, mabilis siyang umatras sa likod. Hindi na siya naghintay pa ng dinner o speech man lang. Dumaan siya sa gilid ng ballroom at tuloy-tuloy na lumabas. Tinanggal ang kanyang sapatos. Tinapon sa loob ng kotse na makasakay. Tumunog ang cellphone niya. Video call ito galing sa bahay. Pagkabukas niya, sunod-sunod na boses ang narinig. Mama, si Anin po sinira yung heart ko. Di nagkulay lang ako ng blue. Anika, saan yung teddy bear ko? Napangiti si Mika. Doon lang siya huminga ng malalim at sabay sabing, Mama's coming home. Everyone, masayang anunsyo ni Yvette sa harap ng press at bisita. Napahinto si Mika sa pagsakay sa kotse nang marinig ang boses dito sa loob. Please welcome Francis Suarez, the future husband of our lovely Isabel. Parang huminto ang mundo ni Mika. Agad siyang bumalik sa loob para makumpirma ang nasa isip niya. Paglabas ng lalaki mula sa likod ng stage, agad siyang kinilabutan. Magaan ang lakad nito. May pamilyar na kumpiyansa sa bawat hakbang. Hanggang sa nagtama ang kanilang mga mata. Si Francis, ang lalaking mahal niya. Ang lalaking nangakong babalikan siya ngunit bigla na lang naglaho. Ang ama ng 5 anak niya. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Francis. Bahagya itong napatigil, bagong umiti sa harap ng mga audience. Walang ibang nakapansin ng tensyon maliban sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, kailangan nila umaktong hindi sila magkakilala. Kailangan nilang umiti, tumango at magkunwaring estranghero. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Halos hindi na siya makahinga. Hindi niya na tinapos ang programa. Dumiretso na siya sa labas at tinawagan ng driver na naghatid sa kanya. Pakihatid na ako, gusto ko na umuwi.
Ma'am, may instruction po si Ma'am Yvette. Nahintayin niyo pa ang buong programa. Hindi na. Kailangan ko umuwi ngayon na. Pagkatapos ng ilang minutong pagtatalo, hindi pa rin siya hinatid. Kaya naglakad siya sa gilid ng hotel papunta sa private parking area. Ngunit pagdating niya roon may humarang sa kanya. Mika, wait. Si Francis. Hawak nito ang susi ng kotse at masinsinan siyang tinitignan. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka. Let me go home. I need you to listen to me. Listen to what? Na-engage ka sa kapatid ko? Na nagkunwari ka hindi mo ako kilala? Alam mo bang gusto ko nang sumigaw kanina sa harap ng lahat at isampal sa kanila kung sino ka talaga? Mika, let me explain. Tas ngayon gusto mong magpaliwanag? Too late, Francis. Sinubukan niyang iwasan ito pero mabilis siyang nasundan. Sa isang iglap binuksan nito ang pinto ng SUV at pinigilan siyang makaalis. Francis, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Sumama ka sa akin. Ayoko! Gusto ko na umuwi. Please, just one night. Pag-usapan natin lahat. I need you to understand. Kung gusto mo magpaliwanag, gawin mo. Dito. Hindi mo kailangan dalhin ako kung saan-saan. Ngunit bago pa siya makapalag, mabilis siyang pinaikot ni Francis. Binuksan ang kabilang pinto at marahas siyang isinakay. Napatili siya at kumawala. Pero mabilis na nalak ang pinto. Umikot ito at sumakay sa driver's seat. Francis, you're insane! Ilabas mo ako dito! Hindi siya pinakinggan ng lalaki. Tahimik ito nagmaneho palabas ng parking area. Hawak ni Mika ang cellphone niya, pero wala siyang signal. Hindi rin siya makalabas. Masyadong mabilis ang takbo ng kotse. This is kidnapping, Francis. Alam mong pwede kitang kasuhan. Then sue me. But I'm not letting you go until I say everything. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? May mga anak ako. At ako ang ama nila. Napahinto si Mika. Tila nawalan siya ng lakas. Nanlalaki ang mata niya. At dahan-dahan siyang humarap sa lalaki. Anong sabi mo? Mika, alam ko na. Alam ko na sila ang mga anak ko. Natahimik siya. Hindi man lang siya makapagsalita. Lalong umapaw ang takot, galit at sakit sa loob niya. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang tiyan habang pinipilit pigilan ang panginginig ng katawan. Dinala mo ako sa lugar na to para sabihin yan? Yes. Dahil hindi mo ako haharapin kundi kita pinipilit. You were going to run again. At ikaw? Hindi ba ikaw ang unang tumakbo? Hindi sumagot si Francis. Patuloy lang ito sa pagmamaneho. Nang tumigil sila sa harap na isang vacation house, hindi na siya lumaban. Bumaba na lang siya dahil wala na siyang lakas makapagtalo. Hindi niya na mapigilang sumabog na makapasok sila sa loob ng vacation house. Pagkasarado pa lang ng pinto, humarap siya kay Francis. Mahigpit ang pagkakakuyom ng palad niya at nangigilid ang luha sa mga mata. Paano mo nagawa sa akin yun, ha? Buntis ako, Francis. Bigla ka nawala. Lumapit si Francis pero agad siyang tinulak ni Mika. Huwag mo ako lalapitan. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Pinalayas ako, Francis. Tinapakan ng pamilya mong buong pagkatao ko. Dahil anak daw ako sa labas at ikaw tahimik ka lang. Wala kang sinabi. Wala kang ginawa. Hindi agad nakasagot si Francis. Nakayuko ito at tila nag-iipon ng lakas ng loob. Mika, hindi ko yun ginusto. Talaga? Kasi parang ang galing mo magkunwaring wala kang alam sa lahat ng nangyari. I planned something for us. Plano ko sana aalis tayo sa Pilipinas. Lilipad tayo sa ibang bansa. I already secured papers. May ipon ako. Gusto ko magsimula tayo ng bago malayo sa gulo ng pamilya natin. Bago? Ikaw? Lahat ng ginawa mo hindi bago. Kundi pagiging duwag. Wala ka man lang paninindigan. Hindi mo alam ang buong nangyari. Then enlighten me. Kasi ang alam ko lang iniwan mo ko. At 5 bata ang itinaguyod ko na mag-isa. Alam ko noon pa na half-sister mo si Isabel. Napatigil si Mika. Nanigas ang katawan niya. I know.
Kaya nga mas lalo ako lumayo. Dahil noon pa man pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. But my father, he was threatened. Threatened? By who? By your father. Tila nanlambot ang tuhod ni Mika. Napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Pilit niyang iniintindi ang sinasabi ni Francis. Nung nalaman ng pamilya mo na tayo, bigla na lang may dumating na balita. Your father told me to make sure I disappear from your life. Otherwise, sisirain niya ang buong negosyo namin. He had connections, Mika. At ang tatay ko sunod-sunuran. He chose survival over everything. Nagangat ng tingin si Mika. Nanginginig ang kanyang labi. Pero bakit di mo man lang ako hinarap? Bakit hindi mo ako inilaban? Dahil tinago ka nila sa akin. Hindi ko alam kung nasan ka. Hinanap kita lahat ng contacts mo. Biglang nawala. Pati si Yaya Linda hindi na makontak. Pinutol nila lahat. I stayed in San Isidro for 7 years. Wala man ng balita. Wala man ng mensahe. Wala ni isang araw na hindi ako nagtangkang umasa pero wala ka. Gusto ko man. Hindi ko kaya. Ang ama mo, Mika, makapangyarihan. Walang takot na sisirain pati ang pangalan ng buong pamilya ko. May hawak siya impormasyon sa amin. I had no choice. Lagi lang naman kayo walang choice. Alam mong hindi ganun kadali, Mika. We were just young. Wala pa tayong lakas. Akala ko kaya ko pero... Right. Hindi mo kinaya. At ngayon, engaged ka sa half-sister ko? Na hindi mo sinasabi na ex mo ko? Na ako ang ina ng mga anak mo? Hindi agad sumagot si Francis. Hindi alam ni Isabel. She doesn't know anything. Bakit? Natatakot kang masira ang imahe niyo? No. Natatakot ako mawala ka ulit. Too late, Francis. You already did. Kaya bitiwan mo na ako. I need to go home. May 5 batang naghihintay sa akin. Mika, please. Please lang, wag mo na silang guluhin. Wala na tayong koneksyon at ayoko malaman nila isa kang duwag. Tumutunog ang cellphone ni Mika habang papalayo siya mula sa vacation house. Katatapos lamang ng mabigat na pag-uusap nila ni Francis. Pero mas mabigat ang pakiramdam niya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Si Yvette. Ayaw na sana niyang sagutin. Pero may kutob siyang may mangyayaring hindi maganda kaya pinindot niya ang accept button. Hello? Where do you think you're going? Uuwi ka ba sa mga bastado mo mga anak? Oo. Kasi yun ang tahanan ko, hindi dito. Napakuyom ang kamao niya. Then you better think twice. Kapag bumalik ka sa probinsya mo, don't be surprised kung may mangyayari sa isa sa mga anak mo. Napatigil siya sa paglalakad. Nanlamig ang katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Stay where you are. Smile for the cameras. Pretend you're part of this family. Or we'll make sure na hindi ka makakabalik ng buo. You think you're safe out here? There? Think again. Hindi niyo sila pwedeng saktan. Really? Ano magagawa mo? Lalapit ka sa pulis? Anak mo madudungisan. Isang iskandalo. At sa tingin mo ba may maniniwala sa isang babaeng naglihim ng 5 anak? Oh, come on, Mika. Don't be stupid. Napatigil si Mika. Nanginginig siya sa galit at takot pero mariin ang boses niyang sumagot. Kapag may nangyaring masama sa isa sa mga anak ko, Yvette, hindi ko kayo uurungan. Kahit buong pangalan niyo pang ilantad ko sa media, I will do it. Then play nice, Mika. Just pretend, like you always do. Pagkaputol ng tawag, mabilis siyang bumalik sa loob para kausapin si Francis. Francis, listen to me. Kailangan nating umakto na parang wala tayong alam sa isa't isa. Ayoko madamay ang mga bata, please. Ano nangyari? May nangyari ba sa kanila? Wala pa. Pero may bantang dumating. Ayokong isugal ang kahit na sino sa kanila, so please just follow my lead. May ilang segundong katahimikan. At sa dulo huminga ng malalim si Francis. Okay. I'll follow you. Nagtipon ang pamilya ni Francis at pamilya ni Isabel para sa isang formal family dinner. Nasa isang private function hall sa isang hotel. Doon sa mahabang mesa nakaupo si Mika sa pinakadulo.
Hiwalay sa mga importanteng bisita. Todo effort si Isabel sa pagpapakitang sweet. Yumayakap, tumatawa, at nagpapapansin sa fiancé na parang walang pakialam dito. Ah, ikaw pala si Mika. Anang tiyahin ni Francis habang nakataas ang kilay. Ikaw pala yung naging issue noon. Yung sinasabing may illegitimate kids. Sumabat naman ang isa. Ang tapang din, no? Nandito pa rin kahit napahiya na. Napuno ng mahinang halakhakan ng mesa. Pero walang umimik para pigilan ng mga ito maliban kay Francis. Stop it. Tumigil nga kayo. Mas nakakahiya kayo. Francis, bakit? Tanong ni Isabel sa gilid. Kung may isa pa sa inyo na babastos kay Mika, I swear, mawawala lahat ng support ang binibigay ng kumpanya namin sa inyo. Isang salita ko lang lahat ng business deals niyo may connection sa amin matatapos. Francis, you're overreacting. No, I am finally reacting. I let you all talk like she's nothing. Pero hindi niyo alam kung anong pinagdaanan niya. So unless gusto niyo mawala ang suporta, or shut your mouth. Natahimik ang buong mesa. Napatayo si Isabel. Francis, ba't mo ko binabaliwala? Ako ang fiancé mo. Ako dapat ang kakampi mo. Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip tumingin ito kay Mika. Pero bago pa man ito makapagsalita, tumayo si Mika ng mahinahon. Okay lang. Di ko kailangan ng may magtatanggol sa akin. Marami na akong pinagdaanan. Mas matindi pa sa ganitong klaseng hapunan. Tinignan niya ang buong mesa. Inisay-isa ang mga taong nandun. Alam niyo, nakakatawa kayo. Lakas ng loob niyong husgahan ako. Pero hindi niyo alam kung anong klase ng kasinungalingan ang pinapaniwalaan niyo. O kung sino talaga ang tunay na anak sa labas. Napatingin ang lahat kay Isabel. Si Isabel napatigil sa pag-iyak at parang natuyuan ng laway. Mika, wag. Bakit? Ayaw niyo bang malaman ng lahat na si Isabel ang hindi tunay na anak na legal na asawa ng ama ko? Na hanggang ngayon kabit pa rin ang tingin sa nanay niya? Na kaya hindi sila maikasal dahil buhay pa ang nanay ko at hindi nagpo-file ng annulment. Lahat ng nasa hapag parang natigilan at hindi makapaniwala sa revelasyon. Si Isabel na natiling nakatayo umiiyak at hindi malaman kung magpapaliwanag pa. Anong pinagsasabi mo? Singhal ni Yvette ang kanyang stepmother na ngayon ay lumapit na sa kanya. Nahihibang ka na ba? Nag-iimbento ka ng storya dahil naiinggit ka sa anak ko. Mika, you're delusional. Pero hindi umurong si Mika. Diretso siyang nakatingin kay Yvette. Delusional? O natatakot ka lang na lumabas ng totoo? Na nagsinungaling ka sa lahat? Napalingon siya sa kanyang ama na ngayon ay tumayo na rin mula sa pagkakaupo. Enough, Mika. That's enough nonsense. Huwag mong sirain ang gabi na to para sa sarili mong kapritsyo. Alam ko kung sino totoo kong anak. Si Isabel ang anak ko sa legal kong asawa, hindi ikaw. Parang piniga ang puso ni Mika sa sinabi ng ama niya. Nagsalita ito ng buong paninindigan na parabang hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay nito. Na parabang hindi ito umiyak sa gabi-gabing hinihintay siyang puntahan nito sa ospital noon. Noong isinilang niya ang mga anak na bunga ng pagmamahalan nila ni Francis. Nanatili siyang nakatayo. Pero baka sa mata niya ang paminsan-minsang pagtitig sa sahig na parabang naghahanap ng dahilan para hindi tuluyang mabasag. Pagkatapos na ilang segundong katahimikan, tumango siya ng mabagal. Right. Kahit kailan. Ako lang naman ang hindi niyo tinuring na pamilya. So bakit pa ako magtataka? Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. At hindi alintana ang mga mata sa bawat isa sa mesa. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang mabilis siyang sinundan ni Isabel at marahas siyang hinila sa braso. Hoy! Saan ka pupunta? Tapos ka na ba sa drama mo? Ganyan ka talaga, di ba? Laging pa victim. Laging pa martyr. Pero deep down ikaw ang nangaagaw. Nagpumigla si Mika.
Pero lalong humigpit ang pagkakahawak ni Isabel. Bitiwan mo ako. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Then why did you even come? To ruin my engagement? My life? Gusto mo talagang sumisira ng pamilya? Hindi natapos ni Isabel ang sasabihin. Nang biglang dumapo ang suntok ni Mika sa kanyang muka. Malakas ito at matunog. Tumama sa pisngi nito ang kamao ng babaeng ilang taon nang nagtimpi. Napaatras si Isabel. Hawak ang muka at gulat na gulat. Kala mo hindi ko kaya lumaban? I've been quiet for too long. Pero ngayon, wala na akong pakialam kung sino ka. Wala akong pakialam kung sino pa ang maniwala sa akin. Pero tandaan mo to, Isabel. Kapag dinamay niyo ang mga anak ko, hindi lang kita sasaktan. Itatapong kita sa impyerno. Napatulala si Isabel habang nangingilid ang luha. Pero walang lakas para sumagot. Tumalikod na si Mika at nagpatuloy sa paglalakad. Nakatitig si Mika sa salamin habang pinipilit ayusin ang sarili. Naka-red dress siya tulad ng bili ni Francis. Isang eleganteng shade ng pula na hindi niya talaga karaniwang sinusuot pero ngayong gabi kailangan niyang maging handa. Hindi pa rin siya makapaniwala na naroon si Francis sa bahay, kung saan pansamantalang nakatira ang anak nila. Kanina lang, sa tawag nila, narinig niyang masaya ang mga bata at si Francis ang dahilan. Sinabi ko naman sa'yo, Mika. Walang mangyayaring masama sa kanila habang ako ang kasama nila. They're safe. You have my word. Ba't mo ginagawa to? Tanong ni Mika habang nakatalikod sa salamin. You didn't even care before. Because I failed you once. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun sa mga anak natin. And because may kailangan ka makita bukas. Hindi ako invited sa party na yun, Francis. In fact, I'm the last person they want to see. Kaya mas kailangan mong pumunta. There's something you need to know and to meet. Ano na naman yan? Napahigpit ang hawak ni Mika sa cellphone. Bukas mo malalaman. I need you there, Mika. Walang katiyakan sa boses nito pero ramdam niya ang bigat ng sinasabi nito. Kaya ngayong gabi, kahit alam niyang hindi siya welcome sa party, pumunta pa rin siya. Habang papasok sa main hall ng mansyon, kung saan ginaganap ang party, ilang mata agad ang napatingin sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na iskandalong kinasangkutan niya, lalo siyang sumikat sa masamang dahilan. Oh my God! Isn't that Mika? Akala ko nasa probinsya na yan. Ba't siya nandito? Pero hindi natinag si Mika. Diretso lang ang lakad niya habang nakataas ang noo. Wala na siyang balak na magpaapekto sa mga titig at bulong-bulungan ng mga tao. Hanggang sa nakita niya si Francis. Nakatayo sa malapit sa cake kasama ang ilang kasosyo ng ama niya. Nang magtagpo ang kanilang mata, bahagyang tumango si Francis. Lumapit ito sa kanya. Tila walang pakialam sa reaksyon ng mga naroon. You came. Sinabi mo kasing may kailangan ako makita, so where is it? Diyan ka lang. Just watch. Hindi nagtagal tumayo si Isabel sa gitna ng stage. Thank you all for coming today to my birthday. Panimula nito habang hawak ang mic at nakangiti sa mga tao. Tonight is not just a celebration for me, but for the whole family. Ngunit bago pa man matapos ang sasabihin ni Isabel, biglang nagsalita si Francis mula sa crowd. Before we continue, I have something to reveal. Nabaling ang lahat ng mata kay Francis. Maging si Isabel, tila napahinto sa pagkabigla. Francis, what are you doing? Umakbang si Francis palapit kay Mika. Hinawakan niya ito sa kamay ng mariin. This woman was treated unfairly by everyone. And it's time you all know the truth. Francis, please. She was just never an ex. She is the mother of my children. At nagkagulatan. May nabitawan pang baso sa gilid. Napasigaw ang ilan sa gulat. Si Isabel ay natigilan na mutla at mabilis na bumaba ng entablado. Sinungaling ka! Sigaw ng isa sa mga kamag-anak nila. Traidor ka, Francis! Hindi totoo yan! Singit ng tiyahin ni Mika. Nagkagulo ang buong hall. Matapos ang revelasyon. Lahat ay nagsisigawan. Ang ilan ay nagpalakad-lakad sa paligid. Habang ang iba na may nakatitig kay Mika na parabang isang multong bumalik mula sa nakaraan.
Ang pamilya ni Francis lalong-lalo na ang ina nito. Agad lumapit sa kanila. Anong pinagsasabi mo, Francis? Ba't ngayon mo lang sinabi to at dito pa sa harap ng lahat? Because all of you treated her like a trash. At dahil sawa na ako manahimik, habang nilalapastangan niyo ang ina ng mga anak ko. Anak? Anong anak ang pinagsasabi mo? Hindi ba't nabalita no na iniwan siya habang buntis? Exactly. At ako ang ama. Nag-umpisang bumigat ang tensyon sa paligid. Lahat ay parang sabay-sabay na naghihintay ng kasunod na bomba. Ngunit biglang bumukas ang malalaking pinto ng hall. Puminto ang lahat ng marinig ang tunog at takong na tila tumatama sa marbled floor. Isa-isang napalingon ng mga bisita sa direksyon ng bagong dumating. Isang babae ang pumasok. May edad man ito pero elegante pa rin tignan. Si Doña Rosana, ang legal na asawa ng ama ni Mika. Ang ina ni Mika. Agad namutla si Isabel habang nanlalaki ang mga mata. Mommy? Aniya at pilit na ngumiti. I missed you. Ngunit hindi siya nilapitan ng babae. Dumiretso si Rosana kay Mika. Lahat ay nakatingin sa bawat hakbang niya. Si Mika na kanina pa nanginginig sa kaba. Hindi na napigilan ng emosyon. Namasa ang mata niya habang pinipilit maging matatag. Mahinang sambit niya. Tumigil si Rosana sa harap niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Anak, I'm so sorry. Hinanap kita, Mika. Sa lahat na nangyari, hindi ka binitawan ng puso ko. Tuluyang napaiyak si Mika. Akala ko kinalimutan niyo na ako. No, anak. I was forced out. At ang totoo, hindi ko kilala ang babaeng yan. Sabay lingon niya kay Isabel. Hindi ko siya anak. Hindi ko siya mahal. Ang anak ko lang ay si Mika. Mas lalong dumami ang nakiusyoso. Si Isabel ay tila nalunod sa sarili niyang kahihiyan. Mommy, please, I was just trying to... I am not your mother. Madiing putol ni Rosana. At kung may natitira ka pang hiya sa katawan mo, lalayo ka sa anak ko. Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. She's suffered enough. Halos mapalunok si Isabel. Wala na siyang ibang nasabi kundi ang hilaw na, I didn't mean to hurt her. Pinanood mo ako apihin ng buong pamilya habang tinatama sa mga lahat ng kinuha sa akin ni Isabel. Ang kapal na mukha mong umaktong totoong anak. Mika! Lumapit pa si Isabel pero agad siyang hinarangan ni Francis. That's enough. Malamig na utos ng lalaki. You don't get to approach her after everything? Tama na. Ang gabing ito'y para kay Mika. Sa wakas makakabalik na siya sa kung saan siya dapat bilang anak ng pamilyang ito. Wait ma, what do you mean? Hindi na ako papayag na sa dilim ka lang nakatago, habang ang iba'y nagpapanggap. It's time the world to know who you really are. At kung ayaw ng ama mo, then I will fight him myself. Matapos ang matinding revelasyon at pagkakagulo sa party, iniwan ni Mika ang Maynila. Kasama niya si Rosana, ang kanyang inang matagal niyang pinaniwalaang iniwan siya. At si Francis, na bagamat hindi iniimbitahan, pilit na sumama. Hindi na rin siya tumutol. Pagdating nila sa probinsya, dire-diretso silang pumunta sa bahay, kung saan pansamantalang naninirahan ang kanyang mga anak. Habang papalapit pa lamang sila sa pintuan, nanginginig na ang kamay ni Rosana. Ma, ready ka na ba? No? But I want to meet them. Pagkabukas ng pinto, unang lumapit si Anika, ang panganay. Mama, you're back! Mabilis siyang niyakap ng bata. Isa-isang lumapit sina Alexis, Allen, Alijah at Avani. Lahat sila, masayang nagtatawanan. Nagtutulakan pa habang nakayakap kay Mika. Pagkatapos ng ilang sandali, napatingin sila kay Rosana. Natahimik sa gilid. Si Francis naman nasa likuran at pinagmamasdan ng tagpo. Mga anak, may gusto ko ipakilala sa inyo. Who's she, Mommy? Tanong ni Alijah at kumaway kay Rosana. Lumuhod si Rosana sa harapan ng mga ito. Hi, ako si Rosana.
Ang nanay ng mami niyo. You're our lola? Yes, lola ninyo ako. Sagot nito habang nangingilid ang luha sa mata. Tumingin sila kay Mika at nang tumango ito, isa-isang lumapit ang mga bata kay Rosana at niyakap siya. Mabilis na pinahid ng ginang ang mga luha niya habang yakap-yakap ang mga apo. Thank you. Thank you mga apo. Umupo silang lahat sa loob. Doon na nagpasya si Francis na ipaliwanag ang matagal ng binuo nilang plano ni Rosana. Mika. Panimula ni Francis, habang nakatingin sa babae ng seryoso. May mga bagay kaming hindi agad sinabi. I know I should have been honest from the beginning, but we had to play it right. Play what? Mahinahong tanong ni Mika. Yakap niya ngayon si Avani sa tabi. Sumagot si Rosana. Nang pinalis ako ng ama mo, wala akong choice. He never filed for annulment. Kahit hiwalay na kami. Dahil gusto niyang kunin lahat, pati pangalan ko, pati dignidad ko. Tapos ipinilit niyang si Yvette ang legal. Ang kabit na tinanggap ng publiko kasi daw first love. Kaya ang plano ko, makapasok sa loob. Ginawa naman ni Francis. Lumingon siya sa lalaki. Kaya ako tinuloy ang engagement kay Isabel. Alam kong hindi mo yun naiintindihan dati. Pero gusto naming masira ang imahe ni Yvette habang lahat ay naniniwala sa maling kwento. Hindi pa kasi sapat na ebidensya nun. At hindi rin siya basta-basta matitinag dahil malinis ang papel nila sa mata ng publiko. Pero paano ka nakasiguro makakapasok ka sa pamilya nila? Masyado silang kumpiyansa. Akala nila puppet lang ako. But all along, I was feeding information to Rosana. Alam niya kung paano gumalaw ang ama mo. Isa pa, hawak pa rin niya ang pagiging legal. Kaya habang patuloy silang nagpapakasasa sa yaman, unti-unti niya nang binabawi ang mga assets sa ilalim ng pangalan ng ama mo. Paano niya nakuha mga yon? May mga nilihim sa iyo noon ang lolo mo. May ibang lupa at negosyo na sa pangalan ko pa rin nakapangalan. At yun ang ginamit ko para pasukin ang mga deal ng ama mo. Hindi siya nagbago, Mika. Hindi siya naging ama sa'yo. Kaya hindi na ako naghintay. The moment he refused to acknowledge you again, I decided this was the right time. Anong balak niyo ngayon? Tanong ni Mika at nilingon ng mga anak niya na ngayon. Masaya nang naglalaro sa gilid. We'll let them fall on their own sword. We don't need to attack. We already planted enough. In a few months, lahat ng koneksyon nila mawawala. The public will know who your father really is. Masisira sila, Mika. Dagdag ni Rosana. At kung sakaling makipag-areglo siya, I want you to be ready. Kasi ikaw ang tunay na tagapagmana. Hindi si Isabel. Hindi si Yvette. Ikaw. Bakit ngayon niyo lang lahat sinabi sa akin to? Because you were in danger. The more you knew, the more they would target you. But now you're not alone. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa, anak. Tila pinoproseso ni Mika ang lahat. Sa likod ng isip niya, bumabalik ang mga taong hinayaan siyang umiyak ng mag-isa. Ang mga araw na pilit niyang itinaguyod ang mga anak habang patuloy siyang hinuhusgahan. Pagbalik ni Francis sa Maynila, pinatawag siya ng ama niya sa private office sa loob ng ancestral house ng pamilya. Hindi pa man siya nakakapasok, tanaw na niya ang tensyon sa mukha ng matandang lalaki na halatang inis na inis. Pagkapasok niya, sinarado niya ang pinto. Tumayo agad ang kanyang ama mula sa kinauupuan nito. Francis, what the hell happened? Akala ko ba may control ka na sa sitwasyon? At ano to nababalitaan kung may anak ka na? Tahimik lang si Francis sa loob ng ilang segundo bago siya lumapit sa harap ng desk at tumayo ng tuwid. I'm not denying anything. Yes, I have children. At oo, matagal ko na sila itinago sa inyo. Not because I was ashamed, but because I knew how you'd react. Ano to? Pagpapahiya? You think you can build your own empire habang binabastos ang pangalan ng pamilya natin? Masyado kang natatakot, Dad. Prangkang sagot ni Francis.
All these years you've been playing safe. Sunod-sunuran tayo sa kagustuhan ng governor dahil sa mga sikreto. Pero let me ask you this. Mas mayaman tayo. Mas matatag ang koneksyon natin. Ba't siya pa rin na may hawak sa leeg ng pamilya natin? Because he knows things, Francis. He knows too much. At kung ilalabas niya lahat, exactly. Kaya nga oras na para tapusin ang cycle na yan. Ayoko na. I'm done being used. Napaupo ang matanda sa upuan nito. Napahawak ito sa sentido. So ano? Anong balak mo? Si Tita Rosana. Kailangan nating suportahan si Tita Rosana hanggang sa tuluyan niyang makuha lahat ng ari-arian na nasa pangalan pa rin niya legally. Kapag na-transfer na sa kanya ang ownership ng key properties at shares, tapos na ang laban. Hindi niya na tayo mabablackmail. Sure ka ba sa plano niyo? Matagal na namin pinaghandaan ito. We have lawyers, we have documentation. Lahat ng hindi naayos doon, ngayon inaayos na ni Tita Rosana. Ang kulang na lang ay suporta. Napatingin sa kanya ang ama. At gusto mong suportahan ng buong pamilya ang babaeng tinakwil ng governor? Hindi lang dahil sa nakaraan, Dad. This is just about justice. All about it. And survival. Kung di tayo gagalaw, tayo mapapahiya sa bandang huli. Natahimik ang matanda at kita sa mukha nito ang pagtatalo ng prinsipyo at pangamba. Maya-maya tumango ito. Sige. Tutulungan natin siya. Pero wag mong sasabihin sa mami mo. You know how close she is to Yvette. I know. Kaya ako nang bahala doon. Basta wag lang siyang makialam sa legal side. We need to move quietly. Good. Because once this explodes, there's no turning back. Tumingin si Francis sa ama at mariing tumango. That's the plan. Pagkapasok niya sa vacation house, hindi niya inaasahan ang madadatnan. Nakatayo sa loob si Isabel, nakasuot ng manipis na silk robe. Francis, malambing ang boses nito, habang unti-unting lumalapit sa kanya. I had a feeling na babalik ka dito so I waited. Nanatiling seryoso ang mukha ni Francis. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya ngumiti. Nanatiling matatag ang kanyang paningin. Isabel, what are you doing here? I wanted to see you. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. I can give you anything. Anything, Francis. Just look at me. Hindi pa ba ako sapat? Stop. Isabel, please don't do this to yourself. Nanigas sa mukha ni Isabel, pero agad siyang umiti, kahit nangingilid na ang luha sa mga mata. You still love her? Si Mika, even after all these years. Kahit alam mo nga ko lagi nandito para sa'yo. Wala tayong relasyon, Isabel. We never had one. I never gave you false hope. You are smart, beautiful, accomplished. Alam mo yan. You can make a name for yourself in this industry. You don't need me. Then bakit siya? Tumili si Isabel at halos sumabog na ang emosyon. Bakit si Mika ang pinili mo? Ba't lahat na lang ng meron ako kinuha niya? Stop saying that. Mika never took anything from you. If anything, ikaw ang may gawa. At ikaw ang kumuha ng lahat sa kanya. She was the one who had nothing. Napaluhod si Isabel sa carpet at tuluyan ng bumigay. Niyakap niya ang sarili habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa pisngi. Hindi mo alam, Francis. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na laging kinukumpara sa kanya. Kahit na ako ang niligal na anak. Ako ang nasa tabi nila pero siya pa rin na laging hinahanap, laging siya. Isabel, you were always perfect. You had the love, the status, the support. But the problem was, you never, ever be satisfied of what you achieved. You let your insecurities consume you. Napatingin si Isabel sa kanya habang nanginginig ang labi. Insecure. Mika was abandoned by her own father. She grew up with nothing. She had to raise herself, build herself from scratch, and yet instead of reaching out to her as a sister, you treated her like a competition. Napayuko si Isabel. Lahat ng sinabi ni Francis parang mga kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso niya. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal niya nang tinatakasan. Kung naging mabuting kapatid ka nun, maybe things would have been different. Baka nagkaintindihan pa kayo. Baka ngayon magkakasundo na kayo. I'm sorry. Bulong ni Isabel at halos hindi ito marinig. I was so focused on proving myself that I lost sight of what really mattered. Hindi ikaw ang kalaban niya, Isabel. It was never you. Huling sabi niya bago lumabas ng pintuan. Nakatayo ang governor sa loob ng opisina habang binabasa ang ilang dokumento galing sa provincial board. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang taong hindi niya inaasahan. Si Rosana at may hawak itong folder. At isang abogado na may kasamang tauhan mula sa Anti-Corruption Commission. Good morning, Governor. I believe you've been expecting us. Malamig na bati ni Rosana. Napakunot noo ang gobernador. Ano to? Audit reports, bank transactions, at ilang documents sa mga illegal transfers ng funds. Also, ownership records ng kumpanya mong pinapatakbo sa loob ng 20 taon. Sagot ng abogado at inabot ang ilang papeles. Lahat yan, under Rosana's name na ngayon. Anong kalokohan ito? Napalakas ang boses ng gobernador. Hindi ako papayag. Ipinundar ko yan. Sa akin yan. Correction? Ginamit mo lang ang pangalan ko nun para maitago ang lahat na hindi mo pwedeng ideklara. Ngayon, bumalik lang sa akin ang dapat. Matagal lang sa akin. Tulalang napaupo ang gobernador. Hindi na siya nakasagot pa na ipasok ng mga tauhan ng warrant of arrest para kay Yvette. At ang official suspension order para sa kanya mula sa Office of the Ombudsman. Ilang oras ang lumipas. Sa hallway ng presinto, nagharap si Mika at ang kanyang ama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakayuko ang dating makapangyarihang gobernador. Hindi ito makatingin ng diretso sa anak. Mika, wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad. This could have been avoided kung di ka naging bulag sa kapangyarihan at pera. Natahimik ang kanyang ama. Dati, sabi ko sa sarili ko, baka may dahilan kung ba't mo kami iniwan. Maybe it wasn't enough. Pero ngayon alam ko na pera lang ang mahalaga sa'yo. Hindi totoo yan. Depensa ng ama niya. Pero halatang wala nang paniniwala sa sarili nito mga salita. It is true. You chose your ambition over your own blood. Money, power. Lahat yan ang pinili mo kesa sa pamilya mo. Napatigil siya at tinapunan ng malamig na tingin ng ama. You know what they say, right? The love of money is the root of all evil. And you love it so much. You let it poison everything. Dahan-dahan ang tumulo ang luha sa pisngi ng matanda. Marahil sa pagsisisi o sa kahihiyan. O baka dahil sa wakas, may nagsabi na sa kanya ng katotohanang matagal niya ng tinatakbuhan. Kung naging ama ka sana, kung di mo kami tinalikuran, kung tinuring mo kaming pamilya at hindi sagabal sa karera mo. Baka iba ang nangyari. Baka masaya pa rin tayo. Mika. Muling sambit ng gobernador ngunit wala siyang masabi. Umiling na lang si Mika, saka lumakad palayo. Si Mika ang may hawak ng lahat ng ari-arian nila. Mula sa mga negosyo hanggang sa real estate. Si Francis ang naging sandigan niya sa panahon yon bilang gabay. Okay, explain this to me again. Pagod na sabi ni Mika habang hawak ang isang financial report. Kinuha ni Francis ang papel mula sa kanya at ipinatong sa mesa. See this part? Sabay turo sa graph. This is the projected quarterly loss. Ibig sabihin, kung di natin aayusin ang operations by next month, baka matapisan ng revenue ng 20%. But there's a way to prevent that. Magbawas ng tao? Tanong niya at halatang ayaw sa idea. Umiling si Francis. No, hindi agad dapat ganon. Kaya nga andito ako, remember? I'll help you come up with sustainable solutions. You just need to listen and trust yourself. Saglit na tumigil si Mika. Tinignan niya si Francis.
Saka muling ibinaling ang tingin sa dokumento. Honestly, you make it sound so easy. It's not. Pero hindi ka mag-isa. Hindi mo kailangan maging expert agad. Ang importante, you are willing to learn. At isa pa, you've got guts. That counts more than experience sometimes. Napabuntong hininga si Mika. Salamat, Francis. Kahit wala pang klaro sa lahat ng to, nandyan ka pa rin. Nagkibit balikat lang si Francis. Maybe that's my role for now. Hindi man ako CEO. At least advisor man lang. Sabay kindat nito, pero agad ding naging seryoso. Until you figure out what you really want. 1 taon ang lumipas mula nang si Mika ang humawak ng lahat ng ari-arian ng pamilya. Unti-unting nanumbalik ang kaayusan ng kanilang buhay. Bagaman malinaw sa usapan, na co-parenting lamang ang namamagitan sa kanila ni Francis. Hindi may kakailan ni Mika na tila bumalik sila sa dati, lalo na kapag walang iniisip na trabaho. Tila ba hindi nawala ang dating lambing ni Francis? Mommy, si Daddy po hinugasan yung hairbrush ko. Reklamo ni Anika na makapasok sa kitchen. Dala ang basang suklay. Because she dropped it in the toilet. Sabat ni Francis mula sa likod. May hawak itong tuwalya at sinusundan ng anak. Napailing si Mika pero napangiti din. You spoil them too much. I'd spoil you too kung papayagan mo lang naman ako. Napatingin si Mika rito at sinamaan ng lalaki ng tingin. Pero hindi rin napigilan ng bahagyang tawa. You haven't changed. And honestly, that scares me. Naglakad palapit si Francis. You know I'm not pretending, right? Hindi ko ginagawa to para lang makabawi. I just never really stop. Alam niyang totoo ang sinasabi ng lalaki. 1 taon na itong nasa tabi niya. Hindi siya pinilit ito at pinwersa, pero palagi itong naroon. At sa pagdaan ng bawat araw, parang mas naging mahirap iwasan ng katotohanan. Hindi pa rin nawawala ang koneksyon nila. Francis, let's not ruin this. Okay tayo ngayon, maayos ang mga bata. Peaceful lahat. I don't want to take a risk only to lose everything again. Tumango ang lalaki. I get it. And I'm not asking for anything. Ang mahalaga nandito lang ako. I'll stay where you need me. Isang gabi matapos ihatid sa kanika nilang kwarto ang quintuplets. Magkasabay na naupo si Mika at Francis sa couch. Kanina sa grocery. Tinanong na naman tayo ng cashier kung mag-asawa tayo. Again? Pang-ilan na ba yun ngayong buwan? I lost account. Sagot ni Francis at uminom ng inuming dala. But honestly, I get it. We act like we are. Napatingin si Mika sa kawalan tas muling nagsalita. Kasi sanay tayong magkasama. Parang automatic na lang. Ikaw ang kasangga ko sa lahat. Kahit hindi natin pinag-uusapan. Ikaw na agad ang tinatawag ko. Kapag may emergency. Same here, Mika. I know I shouldn't bring this up, pero gusto kong klaruhin. Hindi ako umaasa para lang sa sarili ko. I'm hoping kasi I still love you. Natahimik si Mika. Hindi siya agad sumagot pero humarap siya sa lalaki. Francis, alam ko. Ramdam ko. And honestly, I'm grateful. Hindi ko kakayanin lahat ng to kung wala ka. Pero marami pa akong dapat ayusin. Hindi lang sa negosyo kundi sa sarili ko. Sa mga anak natin, sa pamilya ko. I've been fixing too many broken pieces. Hindi ko alam kung kaya kong pumasok sa isang relasyon ng buo na talaga ako. And I respect that. I won't pressure you. Di kita pipilitin. Ang gusto ko lang makita mo nandito pa rin ako. Willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka. Kung dumating ang araw na pareho tayong handa, then why not, right? Tuluyan nang lumabas mula sa opisina ng fiscal si Mika. Galing siya sa panibagong pagdinig tungkol sa kaso ng ama niya. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Mika na harapin to ngayon. Kasunod niyang pumasok si Francis, natahimik lang sa tabi niya. Nasa isang visiting area sila sa bilangguan. Sa unang pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang makita siya ng matanda, agad itong napatayo. May bakas ng lungkot, takot at pagsisisi sa mga mata nito.
Ngunit si Mika na natiling kalmado. Kumusta ka, Papa? Hindi agad nakasagot ang kanyang amang si Ben. Napalunok ito at pinilit ngumiti. Mas okay ngayon. Nandito ka. I came here not because I want anything from you. Gusto kita makita at gusto ko malaman mong I forgive you. Hindi makapaniwalang napatingin ito sa kanya. Anak, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Yes, you weren't there. You failed me so many times, but I've realized hatred doesn't free anyone. Mas lalo lang ako naging bihag ng sakit. But I've changed, Papa. And I'm not the broken girl you left behind. Hindi ko kailangan bitbitin pa yung galit habang buhay. Biglang namasa ang mga mata ni Ben. Mika, I don't deserve this. Hindi ko akalaing babalik ka. Hindi ko rin nakalaing darating ang araw na magiging ganito ako. Pero nung dumating yung mga anak ko, natutunan ko maging magulang. And I chose to be better for them. Sinenyasan niya si Francis na nakatayo pa rin sa gilid. Lumapit ito kasama ang 5 bata. Tahimik ang mga bata at tila naguguluhan sa eksena. Kids, I want you to meet someone important. This is your grandfather. Napatitig si Ben sa mga bata. Ang 5 musmos na may kanya-kanyang ngiti, pero parehong may refleksyon ng anak niyang si Mika sa mga mata. Hindi niya na napigilang mapahagulhol. I've wasted so much time. I've lost so much. Pero napakabuti mong anak, Mika. Hindi mo ako kailangan patawarin pero ginawa mo pa rin. I don't deserve this kindness. Napatingin si Mika sa mga anak niya, saka sa ama niya. I'm not doing this because you deserved it. I'm doing this because I don't want my kids to grow up carrying anger in their hearts. Kung sakaling makalaya ka, may lugar ka pa rin sa buhay namin bilang lolo nila. Lumapit si Allen at kumiti. Lolo, marunong pa ba kayo mag-drawing ng dinosaur? Napangiti si Ben sa gitna ng kanyang pagluha. Susubukan ko, Apo. Sa paglabas nila sa kulungan, habang sakay ng kotse, tahimik lang si Francis. Tumigil ito sa pagmamaneho at lumingon kay Mika. Can I say something? Tumango si Mika. Ang dami mong pinagdaanan. Ang dami mong kinaya. But you still found it in your heart to forgive. That's the woman I fell in love with. Francis. I want to be the man you choose. Not just the father of your kids, but your partner in everything. You already are, Francis. Maybe I was just too hurt before to see it. So does this mean we can start again? Nagbiro si Mika. As in, niligawan mo ako ulit? Yes. Then why not? Naglakad si Mika papasok sa compound ng foundation. Naroon si Isabel at nag-aayos ng mga gamit ng mga bata. Mula sa malayo pa lang, ramdam niya na ang pagbabago sa kapatid. Hindi na ito gaya ng dati. Nang magtama ang kanilang paningin, natigilan si Isabel. Lumapit ito kay Mika na para bang hindi makapaniwala na nandoon siya. Mika. Mahina ngunit malinaw ang tinig ng dalaga. Hi. Tumango si Mika at ngumiti. Hindi na nakapagsalita si Isabel. Sa halip, mahigpit siyang niyakap nito habang nanginginig ang mga balikat. I'm sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko nun. I was so stupid. I was so weak. I know. And I forgive you. Matagal lahat ang pinatawad, Isabel. You don't know how much that means to me. Umatras si Isabel habang punong-puno ng luha ang mga mata. Umiling si Mika saka siyang umiti. Actually, I do. Kasi kung ako nasa kalagayan mo nun, baka naging sunod-sunuran din ako. Alam ko naman mabait ka. You just needed the reason to be strong. Napangiti si Isabel at bahagyang napapailing. Maswerte si Francis, you know? Kasi natagpuan ka niya ulit. He found the right woman for him. Nagbiro si Mika sabay sabing, He better know that. Sabay silang natawa. Maya-maya pa, isang lalaking may bitbit na coloring books ang lumapit kay Isabel.
May natural na ngiti ito at panayang sulyap. Agad namang napansin niya ni Mika. Who's that? Tanong niya at napangisi. Namula si Isabel at agad tinakpan ang muka. Wala yan. Wala? Obvious to obvious sa tingin mo na parang teenager na kinikilig. Tukso ni Mika. Lumapit ang lalaki at binati si Mika. You must be her sister. I'm Yuan. I help out here sometimes. Volunteer ka pala. Ni Mika sabay abot ng kanyang kamay. Nice to meet you. Pagkaalis ni Yuan, muling tumingin si Mika kay Isabel. He likes you. Stop. Sabay tawa ni Isabel. But I like him too. Good. You deserve that kind of happiness. Magkatabi sa maliit na mesa sa kusina sina Mika at ang kanyang inang si Rosana. May hawak silang tigi-isang tasa ng kape habang nagkakatuwaan at nagpapalitan ng kwento. Minsan, humahagikik sila sa mga maliliit na alaala ng nakaraan. Tungkol sa kabataan ni Mika, mga maling luto ni Rosana noon, at mga simpleng bagay na dati hindi nila nabibigyan ng panahon. Pero sa pagitan ng tawanan, bumigat ang emosyon sa mukha ni Rosana. Humigop siya ng kape bago nagsalita. Anak, kailan mo balak gawing legal si Francis sa buhay mo? Grabe si Mama. Diretsahan agad? Kasi naman Mika. Nakikita ko kung paano kanya tignan ng sobra. Kung gaano kanya iniingatan. Hindi yun yung tipo na lalaking padalos-dalos lang ha. Mahal ka nun ng sobra. Alam ko ma, ramdam ko ho. Lahat ng kilos niya, effort niya, yung pag-iintindi niya kahit madalas akong aloof, lahat yun appreciate ko. So kailan mo nga balak? Kailan mo sasabihin sa kanya na pwede na? Hindi naman kasi ito gaya ng fairy tale, ma. Hindi ako yung tipo ng babae na basta nalang sasabak sa kasal dahil lang in love. I want to make sure. Gusto ko makasigurado ako na buo rin siya at kapag dumating yung araw na pareho kaming ready, then I'll say yes. Pero iilang beses kong pinigilan si Francis noon, alam mo ba yon? Talaga? Yes. Noong nasa probinsya ka pa, gusto ko niyang puntahan agad. Gusto ko niya makausap, ma-explain ang sarili niya. Pero sinabi kong wag muna. Masyado pang sariwa. At hindi ka pa handa sa panahong yon. Tumahimik si Mika. Parang nauunawaan niya ang mga desisyong dati. Hindi niya maintindihan. Nagpatuloy si Rosana. May kasalanan siya, oo. Hindi natin ikakaila iyon. Pero naniniwala akong bayad na si Francis sa lahat ng yon. Sa mga panahong tiniis niya ang sakit na mawala ka. Sa bawat pagdalaw niya dito, kahit di ka nakakausap, sa bawat oras na nakatitig lang siya sa mga litrato niyong dalawa. Ang drama mo naman, ma? Bahagyang tumawa si Mika, pero may luha na sa sulok ng mata. Reality lang, anak. Saglit silang natahimik. Maya-maya pa, muling nagsalita si Mika. Kung darating man ang araw na tanungin niya ako, kung gusto ko na ba magpakasal, I think I'll say yes. Talaga? Nagliwanag ang mukha ni Rosana. Pero ngayon, I don't want to rush things. Gusto ko muna mag-enjoy kami sa buhay ngayon. That's more than enough. Hindi naman kailangan madaliin lahat. Ang mahalaga, alam mong mahal ka at handa ka ring mahalin siya pabalik. In your own time. Anika! Ate, unfair ka! You promised na ako yung susunod! Sigaw ni Alan habang hinahabol ang ate niyang hawak ang remote ng game console. Di ko naman sinabi ngayon na agad, Alan eh. I said later, not right now. Ilang rounds na yan eh. Reklamo ni Alexis na nakasalampak sa sofa. May hawak siyang popcorn na hindi niya na maalalang kainin pa. You've been playing for more than 30 minutes. Guys, seriously, can we not fight for just 1 hour? I have online class, remember? Ay nako, online class pero nasa social media ang tab mo. Gusto niyo ba ng grounding? Malumanay na saad ng ama nilang si Francis habang papasok sa sala. May bitbit itong tray ng merienda. O gusto niyo merienda muna? Hi, Dad! Hi lang? Walang yakap si Super Dad?
Agad na tumayo si Anika at niyakap ito. Sumunod naman ang apat at nag-uunahan pa. Grabe, nagpapakabait lang dahil may dala ko ensaymada ha. Francis, hindi mo naman sinabing nagdala ka ng ganyang karami? Agad siyang nilapitan nito at hinalikan siya sa sentido. Para sa'yo rin to, alam ko stress ka sa article mo. Ngumiti naman siya. Thanks, love. Ma, guess what? Trending ka na naman sa social media. Yung speech mo sa Women's Summit, lahat nasa newsfeed ko. Sabi nga ni Tita Isabel, ikaw na raw ang modern day Wonder Woman. Kayo talaga, I just spoke my truth. Di naman nagbago ang mundo. Pero ma, you inspired people. You gave birth to 5 kids, raised them, fought for them, and now you're an advocate for women and family rights. Yun lang. Ma, iconic ka. Tas may bonus pa. Asawa ka ni Daddy Francis. Jackpot! Nagtawanan silang lahat sa sinabi ng mga bata. Pumasok si Isabel sa sala. Buhat ang bunsong anak at kasunod si Leo. Ang panganay niyang may bitbit na school bag. O mga bata, ready na ba kayo sa kaguluhan? Tita Isabel! Sabay-sabay na bati ng mga ito. Hi tita, can Leo sleep over again? Tanong ni Allen. Of course. Pero, may kapalit yan ah. Magtulungan muna sa general cleaning bukas. Grabe naman, kala ko ba weekend break to? Hindi sa bahay na to. Teamwork ang motto natin. Ma, totoo ba pupunta si Lola Rosana at Lolo Ben bukas? Yup, they're both coming. At may dala daw silang bagong board game. Pero baka may kasamang lecture as usual. At least love na love nila kami. Spoiled kami pero responsible. Tama, Dad? Kayo, ang pinakamagaganda na bunga ng pagmamahal ng nanay niyo. Mom, Dad, I hope when we grow up, makahanap din kami ng love na ganyan. You don't find love like this. You built it. Slowly. With forgiveness, with trust, and with a whole lot of patience. Lalo na sa 5 malilikot na anak. Nagtawanan ang buong grupo. Nagsimulang mag-ayos sina Anika at Avani. Para sa hapunan habang si Allen at Leo, nagsimula ng maglaro ng board game. Habang pinagmamasa ni Mika ang masayang eksena sa harap niya, hinawakan ni Francis ang kanyang kamay. Hindi ko akalaing makakarating tayo dito. Hinaplos ni Francis ang palad niya. We didn't just arrive here. You fought for this, Mika. We built this. At buo na tayo ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Isa ito sa pinakamatitibay na bagay na kayang gawin ng isang tao. Kapag pinili mong magpatawad, hindi lang ang taong nakasakit ang pinapalaya mo. Pati sarili mo binibigyan mo ng pagkakataong gumaan at makahinga ng maluwag. Hindi lahat ng sakit kailangang gantihan. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang mamuhay ng payapa, malayo sa galit at sa inggit. Maging mapagkumbaba at maging mabait. Dahil sa huli, ang pusong marunong umintindi at umunawa at magmahal kahit sugatan na, ay ang puso na hindi basta-basta natitinag. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rowena De Leon, Julie Crystal, Alice Panoy, Francis Mejia, Evelyn Latakin Pidulia, Mary Tauring, Miranda Artuz, Susana Datig, Cleo Kawaling, Sunshine Sotalbo, Leonila Perea, Raquel Magno, at Lani Paliso. Maraming salamat po sa inyong lahat.